iPhone 8 Plus in 2023. Bakit nga ba sulit pa rin ang phone nito? Nung nag-review kami ng iPhone 11, sabi nyo hindi pa kaya sa budget. Nung nag-review kami ng XR, hindi pa rin. Well, right now guys, hawak-hawak ko ngayon ang phone na kung saan isa ito sa great deal ni iPhone yung 2023. Dahil eto na ata ang huling henerasyon ng iPhone na malaki, pero meron pa ring home button. But wait, there's more. Eto guys ay upgradable pa rin and supported pa rin ni Apple. Dahil ang napakalaking tanong, makaka-download pa ba to? Makaka-upgrade pa ba kami? O di naman kaya makakapaglaro pa ba kami ng mga heavy games dito sa phone ito? Well guys, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat nyong asahan at kung ano nga ba ang mga dapat nyong iwasan kapag bibili kayo ng iPhone 8 Plus ngayong 2023. Kaya naman kung interesado kayo o di naman kaya nagbabala kayong bumili ng phone ito, well definitely tune in dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1, let's go! Hi guys, I'm Christine and this is JTeen TV. So ngayon, eto na nga po pala si iPhone 8 Plus. So eto nga po pala guys, ay part ng aming March giveaway. Yes, eto po ang ating magiging prize. Kaya naman sa mga gustong sumali, well definitely, first, subscribe to our channel and second, well, patuloy nyo lang pong panoorin ang video na to dahil maya-maya lamang ay sasabihin ko sa inyo kung ano pa nga ba yung ibang part ng mechanics. Balik na nga tayo guys dito kay iPhone 8 Plus and as you can see, in the flesh, munti ka na po siyang mag-camouflage sa suot kong damit. Dahil eto ay nasa variant na space gray. Para naman sa mga confused kung ano pa nga ba yung ibang pagpipilian, meron po tayong silver, gold, and red. And para naman sa kanyang storage options, meron po itong 64GB of storage and 256GB of storage. So, yung dalawa lang po yun. Now, dito sa kanyang likod, kung makikita natin guys, very glossy, which means napaka-premium niyang tignan and napaka-elegant niya. Eto nga pala guys ay merong glass front, glass back, and aluminum frame. Speaking of glass guys, dahil nga eto ay babasagin, well definitely careful lang na hindi mahulog yung inyong phone dahil tendency talaga nababasag siya o di naman kaya nagkakaroon ng cracks yung inyong back and even your front. Now, dahil nga glass siya guys, mas prone po talaga siya sa fingerprints and smudges. Para maiwasan po yan, purchase a phone case para mas protected po siya and para mas clean din po siyang tignan. Now, dito naman sa kanya mga sides guys, kung makikita nyo, ayan, pare-pareho lang po talaga yung ating makikita. Yung kaibahan lang po talaga nito guys, eto, wala na po talaga siyang micro SD card, paalala lang po para sa mga Android users, and of course, wala din po siyang 3.5mm na port para sa ating headset. So, definitely, mag-purchase na lang po kayo ng kanyang dongle para magamit nyo pa rin yung inyong mga wired earphones. Now, paalala lang din po para sa mga baguhan palang bibili ng iPhone na nanggaling sa Android. Well guys, make sure lang na kung gusto nyo na palitan o di naman kaya lagyan ng kahit na anong SIM card yung inyong iPhone, piliin nyo po ang factory unlock dahil yun guys ay merong open line and wag po yung globe lock or smart lock dahil limited lang po yung pwede nyong ma-insert na SIM. Dito naman tayo guys sa kanyang feels and yung kanyang laki. Well, eto guys ay isa sa pinaka-best option if you're looking for a phone na afford nyo pero malaki yung kanyang screen dahil mas ma-enjoy nyo talaga yung inyong activities dito sa inyong iPhone. Speaking of big and wide, eto nga po pala ang natitirang henerasyon na malaki yung phone pero meron pa ring home button. Yes guys, dahil yung kanyang home button ay nagsaserve rin as its fingerprint scanner. So definitely kapag bibili kayo, check nyo po talaga kung gumagana to dahil baka nga napamura kayo pero mapapamura naman kayo after dahil nga hindi siya gumagana o di naman kaya may mga features na hindi nyo na magamit. Overall guys, para sa kanyang build quality, I can say na this one is still good and napakaganda niya talagang tignan guys. Kung aesthetic lang naman ng pag-uusapan, well definitely with all the colors na pwede niyong pagpilian and of course para sa ganda and napaka-elegant niyang finish, I don't think na magkakaroon pa tayo ng problema para sa kanyang build quality. Magpunta naman tayo sa display ng phone ito. Well, napakalaki nga ng kanyang screen dahil nga it's a plus variant pero malaki rin naman yung kanyang bezels. Yes guys, dito sa taas and dito sa baba, talagang noticeable talaga yung kanyang bezels.
Eto guys ay merong 5.5-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 625 nits typical brightness. After 6 years mula nung i-release ang phone nito, I can still say na based on my experience, halos wala ka talagang makikitang trace ng pagkaluma niya guys. Yes, napakaganda ng ating experience dito kapag ka nag-open ng apps, nag-research o di naman kaya pa scroll lang dito sa ating social media. Well, definitely wala akong nakitang problema guys. Kapag ka mahilig naman kayo manood ng videos o di naman kaya gusto nyo ipagamit sa mga anak nyo, well, definitely mag-e-enjoy talaga kayo kasi nga, mas malaki yung kanyang screen compared kay iPhone 8. May kaliitan talaga yun guys, and sometimes kapag ka yung nanay na natin yung gumagamit or di naman kaya tayo, tapos hindi masyadong maganda yung ating paningin, well, definitely magkakaroon tayo ng problema. But this one, mas malaki na yung kanyang screen, and of course, mas ma-e-enjoy na natin yung bawat activities. And speaking of the cons naman guys, eto talaga ang dapat nyong pagkatuunan ng pansin kapag bibili kayo ng phone ito. So, eto guys, prone talaga sa mga pinapalitan yung kanyang display o di naman kaya marami na yung modifications na nagaganap dito sa inyong phone. So, definitely check kung gumagana pa ba, kung meron pa ba siyang True Tone display. Ini-claim lang nila na okay pa yung kanyang fingerprint o di naman kaya okay pa yung ibang mga buttons, pero kapag tinest nyo, hindi pala. So, definitely guys, take time to really check the phone itself. Also guys, iwasan nyo rin yung mga masyadong mura na mga sellers, yung talagang suspicious yung pagiging mura ng mga presyo nila. Dahil definitely yung iba dyan may mga defect o di naman kaya unang-una lang maganda, tapos pagkalauna na ginagamit mo na, dun nalalabas yung mga sakit. So, we recommend you to really go to the trusted sellers o di naman kaya yung mga suki nyo na talaga na nagpro-provide ng mga legit at talagang maganda yung quality ng kanilang mga iPhones. Overall guys, para sa ating display, I can say na this one is still pretty good dahil kung ang pag-uusapan lang naman natin ay details, responsiveness, and yung mga activities na pwede nyo ma-enjoy with this phone, I can say na masasatisfy pa rin kayo ni iPhone 8 Plus. Para naman sa processor ng phone ito, eto guys ay merong Apple A11 Bionic chipset at nag-run ito ng latest iOS 16.3, which is very unbelievable guys dahil even after 6 years, himalang sinusuportahan pa nito ni Apple. Kaya naman wala talaga tayong magiging problema when it comes to downloading and upgrading our apps. Now guys, kung kagaya ko, isa ka sa mga casual user na kung saan yung mga activities mo lang dito ay nagsuscroll, nagsiselfie, o di naman kaya nanonood lang ng movies, well, definitely wala kang magiging problema dito sa phone ito. And malakas na malakas pa rin to even after 6 years pagdating sa kanyang processor. Kaya naman napabilib talaga ako dahil nga kapag nag-open ako ng iba't ibang apps, may it be for school purposes o di naman kaya kapag naglalaro ako, talaga namang namamangha pa rin ako sa bilis and of course sa pagiging responsive niya. Speaking of paglalaro guys, nilaro ko to sa 3 games. Eto ang Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin Impact. Now, dito kay Mobile Legends, surprisingly, nakakakuha pa rin tayo ng ultra graphics with high refresh rate. Unlike the new gaming down ng mga Android phones ngayon, hindi sila nakakakuha ng ganun kataas na settings. Kaya naman, eto guys, kahit na 6 years to, talagang lumalaban pa rin naman to pagdating kay Mobile Legends. As you can see here guys, napaka-smooth ng ating gameplay. Wala ako na-experience na lag o di naman kaya frame drops. And even in clashing guys, talagang ma-enjoy ko pa rin talaga dahil wala akong na-experience na lag o di naman kaya mga glitches dito sa phone ito. And take note, malaki pa yung screen ko. Kaya naman, kitang-kita ko talaga lahat ng kaganapan dito kay Mobile Legends. Now, same thing happens in Call of Duty guys dahil dito nakakakuha pa rin tayo ng napakataas na settings. Kung makikita nyo guys, nakakakuha tayo ng very high graphics with max frame rate. Kaya naman, talagang ma-enjoy nyo talaga ang bakbakan dito kay Call of Duty. Now, kahit napatakbo-takbo lang ako dito, o di naman kaya nagbabaril-barilan na guys, talagang smooth pa rin yung aking paglalaro dito sa phone ito. Dagdag nyo pa na meron siyang dual speakers, kaya naman mas narinig ko talaga ang bawat putukan dito kay Call of Duty. And additional yon sa aking feels and of course, pag-e-enjoy ko dito sa larong to. Now, pagdating naman kay Genshin Impact guys, talagang ma-e-enjoy nyo pa rin and napakaganda pa rin ng ating gameplay dito using the medium graphics. Biruin nyo yun guys, even after 6 years, nakakaya pa rin ng phone ito yung mga mabibigat na games kagaya na lamang ni Genshin Impact. Kaya naman, ma-e-enjoy nyo talaga. And of course, para sa mga Genshin players dyan, o di naman kaya nagbabalak na mag-start na maglaro dito sa game na to, well, definitely, this phone is a great start para naman ma-enjoy nyo. At the same time, hindi nyo maranasan yung
panandali ang pagkalag o di naman kaya panandalian rin ng mga aberya sa inyong phone. Now, let's talk about the issues na pwede nyo ma-encounter dito sa performance ni iPhone 8 Plus ngayong 2023. Number 1 is the heating issue. Kasi nga guys, hindi na optimize yung kanyang cooling system, kaya naman mas madali na siyang uminit para sa mga bagong games na meron tayo ngayong 2023. But good thing guys, pwedeng kayong maglaro sa harapan ng electric fan o di naman kaya sa malalamig na lugar, pero kung hindi talaga maiwasan dahil medyo mainit sa inyo, well definitely purchase a phone cooler. Dahil eto guys, makakatulong talaga to para hindi mag-init dahil yun yung nagiging cause ng lag and iba pang issues sa inyong mga phone. The second one is the battery. Well definitely, pagbili nyo pa lang dito sa phone na to, check nyo talaga guys na meron siyang 100% battery health. Dahil yon, nakakatulong talaga yon sa longevity sa kung paano nyo siya katagal magagamit bago siya malobat. So yun guys, dahil nga battery ang isa sa pinakakalaban kapag ka naglalaro tayo o di naman kaya kapag ka dala-dala natin ang phone ito sa mga heavy duty o di naman kaya sa mga outdoor activities, well definitely kung hindi talaga kaya na palagi kayo nag-charge o nagiging classmate nyo na yung saksakan, well purchase a power bank o di naman kaya kapag ka masyadong maliit na yung inyong battery health, well go to the stores na pinagkakatiwalaan nyo o di naman kaya sa mga Apple stores and palitan nyo ng legit na battery yung inyong phones. Disclaimer lang guys, kahit na 100% pa yung inyong battery health dito sa phone ito, well, madali po talaga siyang malobat compared sa mga bagong Android phones ngayon na meron ng malalaking battery, kagaya na lamang ng 6,000 mAh na talagang malayong-malayo compared dito sa phone ito. Kaya naman, kung isa sa mga issue nyo talaga is ang battery at hindi talaga kayo makontento na palagi kayo nag-charge, well, I don't think na marirecommend ko ang phone ito. Now, so far guys, yun lang naman yung mga pinaka-worst case scenario na pwede nyong ma-experience dito sa phone ito. Kaya naman, kailangan nyong i-equip yung mga sarili and of course, manage your expectations. But so far sa kanyang performance guys, I can say na kahit na sa mga simpleng bagay na gagawin mo o di naman kaya sa mga heavy, kagaya na lamang ng paglalaro, pag-online class, and even work, eto ay talagang lumalaban pa rin talaga, even up to this day. Now, this is one of the main reasons probably kung bakit bibili kayo ng iPhone 8 Plus ngayong 2023. And of course, yan ay ang kanyang camera. As you can see dito sa kanyang camera modules, meron tayong dalawang lens. Ayan. Ito ay ang kanyang 12 megapixels main camera and another 12 megapixels naman para sa kanyang telephoto camera. Dito naman sa kanyang selfie camera guys, makakakuha tayo ng 7 megapixels. When it comes naman sa kanyang photo quality guys, I can say na walang duda, talagang maganda pa rin yung kanyang kuha. When it comes to the balance, contrast, and even yung kanyang skin tone, and napakaganda pa rin ng result ni iPhone 8 Plus. The only thing nga lang na makakompare natin siya sa mga bagong release na iPhones ngayon, number 1 of course, para sa mga nagtatanong, meron ba tong wide? Well, wala guys. Wala po siyang 0.5. Also, wala rin po itong night mode, which is one of the best innovations talaga ng mga bagong iPhones. So, yung dalawa talaga guys, yung pinaka-importante or yung napaka-highlight talaga ng mga bagong iPhones, which is yung night mode and yung kanyang ultra-wide camera na wala dito kay iPhone 8 Plus. And another thing din pala guys na good thing na meron kay iPhone 8 Plus na wala kay iPhone 8 is yung kanyang portrait mode. So, dito guys, mas makakakuha tayo ng mga blurred effects and mapofocus natin yung taong gusto nating kuhanan ng picture. Yun nga lang guys, medyo selective yung kanyang portrait mode dahil nga nagfo-focus lang siya sa tao and hindi sa mga objects. But overall, para sa kanyang camera, if you're looking for something na good when it comes to daily updates, school, work, and all the other stuff na gusto nyong gawin sa camera, well, definitely, iPhone 8 Plus is still on the go. Now, pagdating naman sa video camera ng phone ito, eto guys ay makakakuha ng 4K at 60 FPS for both back and front camera. Which is good thing talaga guys, especially if you're one of those people na gustong mag-start ng vlogging o di naman kaya gusto lang mag-hop in sa trend like TikTok. Eto talaga guys ang isa sa phone na pwede ko ma-recommend sa inyo. And as usual, para malaman nyo at makita nyo mismo kung ano yung result niya, let's try it out. Hi guys! Eto nga pala ang selfie video camera ni iPhone 8 Plus. So ano sa tingin nyo? Okay rin ba siya? Comment down below!
Now, as you can see guys, napakaganda talaga ng result pagdating dito sa kanyang video camera. Hindi siya umuuga, napaka-stabilize niya, which is perfect na perfect kapag ka gusto nyo mag-go on adventures and trips and gusto nyo gawin to as your vlogging camera. Kaya naman guys, when it comes to the camera and video camera, talaga namang pambato ko pa rin si iPhone 8 Plus ngayong 2023 para sa mga on the budget. Now, overall, para dito sa phone na to guys, I can say na in every aspect, na-fulfill niya pa rin talaga yung mga functions and of course, yung mga needs nyo sa daily life nyo, mapa-school, mapa-work, and even yung mga casual using nyo lang guys. Kaya naman, kung sasabihin ko sa inyo bakit sulit pa rin si iPhone 8 Plus ngayong 2023, well, definitely, ito ay dahil sa kanyang presyo, talaga namang gamit na gamit nyo pa rin siya, upgradable, and most importantly, downloadable pa rin yung inyong mga favorite apps, even up to this day. Now, as promised guys, sasabihin ko na sa inyo ang the rest sa ating giveaway mechanics. Number 1, yun na nga, subscribe, kaya yun ang nabanggit ko kanina. Second is, please mag-abang kayo and continuously support every videos that we upload, kagaya na lamang ng pagko-comment na related syempre sa video. And paglalagay ng hashtag JTeenTV giveaway dahil hindi namin sasabihin kung saan video kami kukuha ng winner pagdating sa aming March giveaway announcement. So, random videos po yung kukuhanan namin ng random winners. Now, another thing is to please follow our Facebook page and of course to share our giveaway mechanics na post dahil yun po ay isa sa ating magiging requirements. So, yung tatlo lang po yun. But of course, para mas maintindihan nyo, kasi baka messy yung pagkakasabi ko, well, definitely, follow nyo lang si JTeenTV Facebook page dahil dun po ang complete set ng ating mechanics. Now, kung gusto mo namang malaman kung okay pa nga ba si iPhone XR ngayong 2023, well, click this video. And kung gusto mo yung malaman kung okay pa nga ba si iPhone X, well, click this video. So that's it. Once again, I'm Christine and this is JTeenTV. Thank you so much for watching and God bless. Bye!